Hindi po ako nagkamali at ang channel na ito sa ating pagtalakay ng mga nakarang araw na magkakasabay po ang trial, paglilitis sa mag-amang Duterte, dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, Vice President Sara sa issue ng impeachment sa Kongreso at malaki ang posibilidad na makarating sa Senado. Matinding pagsubok po ito. Pero for your information, doon sa mga nakakaintindi ng rule of law, nakakaintindi ng tamang proseso, huwag kayong mag-alala. Yan din ang tamang pagkakataon magamit ng mga Duterte at mag-amang Duterte na maipagtanggol ang kanilang sarili sa isyong ito. First time itong mangyayari sa kasaysayan ng mga politiko at ng mga government official sa ating bansa. Ang dating Pangulo ay lilitisin sa ICC at ang kasalukuyang incumbent Vice President ay dadaan sa impeachment trial sa Kongreso at Senado. Hindi po yan harassment, hindi po yan panggigipit, hindi po ito nakabase sa politika lang. Ito ay base sa nagreklamo, ebidensya at ang mga karapatan ng biktima. Kaya naman, dyan po sa trial, yan din ang pagkakataon ng mag-amang Duterte sa paggamit ng kanilang mga abogado, paano nila idepensa at makapaglabas ng dokumento, testigo na magpapatunay na mali ang kaso at paratang laban sa kanila. Unahin natin ang International Criminal Court. Ngayon pong February 23, 24 hanggang 27, initial pre-trial chamber. At sabi ho ng ICC, pinanindigan nila, Pete, kaya, may kakayanan ang kalusugan ni Duterteng harapin ang pre-trial. Kahit nagpetisyon at hinarang ng kampo ni Duterte, hindi po pinagbigyan. Ngayong ilang araw na ilang ang natitira, kaya tuloy na po yan. Ang mga ebidensya, mga testigo, mga biktima ng crime against humanity na mga Pilipino nag-file sa ICC, nakahanda na sila noon pa. Kasi 2017 pa na i-file ang kaso, ngayon 2026. So 9 years na sila'y naghintay. Ngayon palang magsisimula ang paghahanap ng tunay na katarungan sa kanilang paniniwala. Si Duterte, akusado pa lang, hindi pa siya guilty. Kaya ang trial, yan ang tamang proseso sa kanya sa ICC. At yung mga nasasangkot na mga dating PNP, dating Cabinet Secretary, dating Director ng NBI, kasama sa mga co-accused ni Duterte before International Criminal Court. Iilang araw na lang ho magsisimula na ang pre-trial. Pag sinabing pre-trial, diyan na po babasahan ng kaso. Diyan na po ang simula ng pagdinig sa mga reklamo laban sa dating Pangulo. So balikan natin, yun ang kanyang anak, ang Vice President, si Sara. Posible po next week may repair na sa Committee on Justice ng Office of the Speaker. Kasi tapos na po sa Secretarial, nasa Office of the Speaker na, papunta na yan sa Committee on Rules, diretso sa plenaryo, for calendar na yan, diretso sa pagre-repair sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, for your information mga kaibigan, ay naghihintay na kasi wala na silang gagawin sa issue ng impeachment. Tapos na yung kay Pangulong Marcos. Tapos na yung impeachment. Dismissal na. 284 vote ang nakuha sa recommendation ng Committee on Justice sa dismissal against PBBM. Dahil dyan, ngayon, waiting na sila. Naghihintay na lang ng formal na endorsement ng plenaryo para sa impeachment ni Sara Duterte. Tatlo ang complainant dyan. Tatlong complaint yan. Una, yung civil society group na in-sponsor ni
mamamayan liberal, Laila de Lima, Congresswoman de Lima, at saka si Congressman Sindanya, okay, ng Akbayan. Pangalawa, Makabayan Group. Makabayan Group ni na Col Minares, Lisa Masa at iba pa. Ang nag-endorse naman ay yung tatlong kanilang congressman. Congressman Tinio, Ilago at Ko. Yan po yung dalawang magkasunod. Pangatlo na inihabol, again, si Congresswoman de Lima ang nag-sponsor, nag-endorso ng reklamo ng mga kaparian at mga madre at abogado. Yung pangatlong impeachment complaint. At hindi ho nakakalayo yung mga isyu at reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Korupsyon sa Confidential Intelligence Fund, korupsyon sa Department of Education, at yun pong mga statement ni Ramil Madriaga tungkol sa mga di umano'y perang pinanggalingan noong eleksyon ng 2022. At higit sa lahat, ang sinabi ng Tindig Pilipinas ni na Kiko D. Aquino, yung grupo ng mga kabataan yan, civil society, ang posible daw may kinalaman din sa extrajudicial killing ang pangalawang Pangulo. Mabigat. Mabigat po. So, ayan ang mga more or less basihan kung bakit magkasabay ang trial ng mag-amang Duterte. Inyo lang pong pakibukas ang inyong kaisipan kahit kayo mga Duterte supporters. Alam po ang Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, alam itong ating sinasabi. Pero yung mga yung Duterte supporters, ayaw nilang tanggapin ng paliwanag pero wala tayong magagawa. Parte ito ng rule of law sa international at sa national sa Pilipinas. Lahat sila akusado pa lang, wala pang guilty, magta-trial pa lang. Kaya huwag hindi natin pangunahan. Alam po ang limitasyon ng paliwanag tungkol sa isyong ito. Hindi natin inuusgahan. Labanan ito ng testigo at ng mga dokumento. Labanan ito ng mga abogado, prosecutor at defense counsel. At ang magpapasya dyan at maghahandle dyan doon sa ICC, yung mga ICC judges. Dito naman sa impeachment sa Kongreso, Congressman, Committee on Justice, at siyempre ang mga senador pag umabot sa ang article of impeachment. Pangalawang impeachment ito. Sabi nila, pangalawang beses na ma-impeach si Sara. Kasi noong nakaraang taon ay na-impeach na siya. Hindi lang ho ginalaw sa Kongreso. Kasi pag natapos sa Kongreso, na-impeach na ang tawag dyan. Sa Senado, for trial na lang. Pag napatunayan, ay tanggal sa posisyon at bawal nang humawak ng any public office. Ayan po yan. So, abangan natin. Akin lang binibigay yung detalye ng mga nangyari, mangyayari, at nangyayari sa kasalukuyan. Hindi ko po pangungunahan. Okay? Kaya huwag kayong magalit. Pag nagalit kayo, hindi ka nakakaintindi ng paliwanag. Pag nagalit kayo, troll at baser kayo, ay wala naman tayong pakinabang sa mga yan.